Blessed be the name of the Lord. Sabi nga po sa wikang Hebreo is Baruch ata Adonai Eloheinu ilik melik haulam. Ayun, no? Praise the Lord, no? Baruch Hashem Adonai, pagpalain, purihin, itaas ang dakila at banal na pangalan ng Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po tayo. Tayo po ngayon ang buong sangka-Kristyanuhan or Christendom ay nagse-celebrate po ng tinatawag pong Holy Week, or eto na yung pinakang sabihin natin culmination ng Lenten season itong last week na to, ranging mga minamahal from Palm Sunday to Resurrection Sunday. So from Sunday to Sunday po yan, yung pong pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem, kung saan siya po ay sinalubong, mga minamahal, ng napakaraming tao dahil nga ay meron pong celebration ng isang tinatawag na kilalang pista ng mga Hudyo, yung pong Passover, no, na nagsimula pa po sa Egypt with Prophet Moses and the children of Israel bago nagkaroon ng Exodus kinabukasan. So Passover po yun, kung saan naman ang Panginoong Jesucristo ay gagampanan ang type and shadow ng nangyaring yun sa Egypt, the deliverance of the children of Israel from bondage out of Egypt. Yun na yung kanilang deliverance at exit. At yung salvation ng Israel from the last plague, which is, sabihin natin po, kamatayan, the death of the firstborn. Kung saan nung gabing yun, nakita po natin dalawang klaseng emosyon, dalawang klaseng grupo, dalawang klaseng ingay ang maririnig at mararamdaman. Ang mga damdamin at emosyon ng mga Egyptians na dating bibo, vibrant at mga super happy, yun ang gabing yun ang magiging pinaka, sabihin natin, malagim na, no? Isa sa mga pinakamalagim kasi 10 plagues yun Pero kung isasagad po natin yung sinasabi pong last 2 plagues, yung dalawang huling palo doon na pinakamatinding dagok sa Egyptian, ayun nga, death of the firstborn, at saka po mga minamahal, yun pong kamatayan ng mga kawal, sundalo, charioteers, soldiers and army ng Egypt doon sa Red Sea crossing. So yun, siguro ang masasabi ko kasi death na yun death talaga, kamatayan yun. So at any rate, nakita po natin from Goshen to the Red Sea, makikita natin yung celebration ng redemption, ng deliverance, protection, victory ng children of Israel because of the significance po dyan ay the power of the blood. Ano po, mga minamahal? Napansin po natin, kaya nga tinawag po yun na Passover sa salitang Hebreo, Pishak o Paskwa. Mga minamahal, sa Latin, Pishak ay ang paglipas o paglagpas ng mga salot ng kamatayan sa children of Israel because of the blood, dahil po sa dugo ng kordero. Ano po? Kung wala pong kordero, karnero or lamb na pinatay ng mga Israelites upang ang karne nito ay maging pagkain nila sa gabing yon ng Passover night, at yung dugo, lahat ng dugo na na-drain from the kinatay na karnero, ang dugo po nun ang magbibigay ng seal, mark ng protection ng mga anak ni Israel, na nagsabi na kung dadating at dadaan ang mga anghel ng kamatayan, yung pong peste, salot, pag nakita po yung balot at tatak ng dugo ng kordero, sila po ay hindi maano. So from the doorpost kung saan merong blood of the lamb hanggang sa Red Sea, which is also another type ng bloodline, ano po, the blood ng Panginoon, nagkaroon po ng complete redemption at protection, redemption, protection, salvation ng children of Israel because of the blood. At sabi nga po ni Apostle Paul under the Holy Spirit na ang mga nangyaring yun, mga salaysay at mga pangyayari noon ay mensahe ng Diyos amang nasa langit, na ito po ay types and shadows ng mga katotohanang mangyayari sa pagbaba, pagdating at kamatayan
ng Panginoong Jesucristo. So isa pong mapagpalang selebrasyon ng buong sangkakristyanuhan. Ito po, no, i-bless nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng mga giliw at nagmamahal nating mga kapatiran sa podcast. Ito pong special, sabihin po natin, Holy Week o Lenten podcast ng BSK. Mga minamahal, Bangon Sundalong Kristiyano, nawa ang bawat isa po ay talagang ingatan. Kasi alam ko po, napakarami po ang mga, sabihin natin, nagsama-sama dahil yan nga walang pasok ang klase, walang holidays, both sa working at saka sa mga students. So this is more of a family bonding. Ang iba nagsasama-sama, ang iba naman din kahit walang kasama sa celebration ng Holy Week, sila po ay mag-uukol ng tinatawag pong devotion, renewal ng kanilang pananampalataya, at sabihin natin to contemplate, to ponder and meditate doon sa mensahe ng Lenten season, mga minamahal. So may mga tao na tumitingin at nagbibigay pa rin ng pahalaga sa kanila pong spiritual values. Yung iba sama-samang aattend ng mga seminar or makikinig ng 7 last words na nakasanayan ng marami. Depende, lalo kung sa mga Katolikong Kristiyano, mas marami po silang inoobserbahang mga pamahiin o ritual o gawain. Samantala, sa atin namang mga evangelical Christians, ang iba ay nagkakaroon po ng mga personal or group spiritual retreats to strengthen and renew their faith. So pagpalain po ng Diyos, anuman po dyan, kung kayo po yung magsasama-sama, banding, bisita sa, either bisita iglesia, bisita pamilya, or bisita lugar, samahan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesus at ng mga holy angels ng Holy Spirit, lahat po. Keep safe ang bawat isa, kasi ngayon pa lang alam nyo, lahat ng klase ng transportation, mula po sa mga buses hanggang sa mga eroplano at barko, talaga naman po umaapaw po ang mga pasaherong umuuwi sa kanila pong mga lugar. So ingatan po ni Lord ang bawat isa, at isa pong safe at isang meaningful, makahulugan at spiritual na pag-celebrate ng banal na linggo na ito. Ngayon, mga minamahal, gusto ko rin pong iparating sa bawat isa na unless otherwise led ako ng Espiritu Santo, may possibility na meron o wala po tayong streaming ng Holy Thursday. Kung ako po, yours truly, ay strongly led ng Panginoong Diyos na mag-podcast, excuse me po, meron po tayo ng Holy Thursday. Pero just in case lang po, pinapaalam ko na rin kasi napakarami nga ang magtututok sa kanilang mga retreats. May possibility din po na magkaroon tayo ng break to give way sa ACGM Iligan. Yan sinasabi ko na po, baka po wala tayo ng Holy Thursday. Baka, depende nga sa leading, kasi nga po, to give way sa mga pamilya na bumabiyahe, kasama ang mga pamilya, nagbabakasyon, nagbabanding at mga retreat. Sa amin naman po dito sa Iligan, para po mag-giveaway naman sa Good Friday overnight, overnight prayer meeting. Meron po tayong tarry prayer ng Biyernes Santo ng gabi dito po sa ating sanctuary headquarters sa ACGM Iligan. So yan po yung magsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang madaling araw ng alas 5. So yung mga sabihin natin gustong mag-participate, dyan po. Most likely wala po tayo ng Holy Thursday. Yan na lang, ganun na lang. Prangkahin ko na kayong diretso. So don't expect na lang ng Holy Thursday meron tayong streaming sapagkat we're gonna go live, mga minamahal,
sa Good Friday na lang. Yan, ano po, ito po yung official announcement na. So, mga minamahal, yan klaro ko na pong in-announce na wala po tayong Holy Thursday streaming, pero meron po tayong live ng Good Friday ng alas 10 hanggang alas 12 po ng hating gabi. Hindi na po namin syempre mailalive all the way hanggang alas 5 na madaling araw. Kasi yung prayer, aabot po yun ng hanggang 5 in the morning. Mga minamahal. Dito po yan, live na live po sa ACJM Iligan Church. Sa sanctuary po natin gagawin yan. So ngayon, mga minamahal, pwede nyo po kaming masamahan at mapanood sa Good Friday. Manalangin po muna tayo para marami po akong ma-share sa inyo ngayon pong Tuesday streaming natin, podcast. Makapangyarihang Diyos, Amang naming nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagpapasalamat po kami sapagkat kung hindi dahil sa inyong dakilang pagmamahal, Ama, pag-ibig o Diyos, wala pong Jesucristong tagapagligtas na ipinanganak at namatay para sa amin sa krus at nabuhay na maguli at muling magbabalik bilang aming buhay na pag-asa. Ang lahat ng ito ay mensahe ng banal at dakilang pagmamahal ng Diyos Ama. So Lord, ngayon pong gabing ito, sa lahat ng mga kasama namin sa BSK podcast, hinihingi po namin na ang Espiritu Santo po ay humipo at mangusap ng maliwanag sa mga kasama namin ngayong gabi na meron pong excitement o pagmamahal pa rin na makinig sa inyong mga salita. Gamitin niyo lamang po ako bilang isang instrumento na daanan at daluyan ng inyo pong mensahe na buhay, makapangyarihan at magpapalakas sa aming pong mga puso at pananampalataya. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal, gusto ko lamang pong i-announce kasi ito pong mensahe ko ngayon at yung mga mapapakinig o mapapakinggan nyo pa sa mga darating na panahon, sisiguraduhin ko lamang po na ang mensaheng pinapaabot dito sa Bangon Sundalong Kristiyano streaming, mga minamahal word streaming, ay galing at buhat sa apat po. Number 1, ito po ay bunga ng pakikipag-ugnay natin sa Diyos. So it has to be, siguraduhin natin na ang mensahe ay galing sa Espiritu ng Diyos. Pangalawa ay sa salita ng Diyos mismo. Ulitin ko po, yan po ang gusto namin ipaalam at iparating sa bawat isa, na ang gusto po nating i-relay, i-convey, ipaabot, i-broadcast na mensahe ay unang-una galing sa Espiritu ng Diyos. Pangalawa, salita ng Diyos, mga minamahal. Pangatlo, galing po sa totoong puso ng inyo pong lingkod. It has to be also coming from the heart. Kinakailangan totoo sa puso po ito ng tagapagsalita at ng mensahero. At higit sa lahat nga, sinisigurado ko lang din po na ang mensahe ay bunga ng panalangin. So yan po ang apat na katangian ng mga message or messages na inyo pong ma-receive, mapapakinig. Yan po ang dedication natin. It has to be in order to make a difference. Makagawa po ito ng changes, yung mga milagro sa inyong mga buhay. It has to be coming from the Spirit of God. It has to be coming, mga minamahal, from the Word of God. It has to be coming from the heart of the messenger, from the heart of the messenger, and also, ito po ay resulta and birth out of prayer mula po sa panalangin. So ngayon po, ano po ba ang gusto ko muna iparating sa bawat isa? Ang ating pong BSK streaming, either video or audio podcast, mga minamahal, ay tatawagin na po nating BSK o Bangon Sundalong Kristiyano
mga minamahal, Gabi ng Himala. Ulitin ko po. Yan na po simula. Okay Sa mga simula po ngayong gabing ito at sa mga darating po natin na mga streaming video and audio podcast, ang tawag na po natin ay BSK or Bangon Sundalong Kristiyano Gabi ng Himala. Mga minamahal. Okay? Yan po ang leading sa akin. Sapagkat ngayong gabi, pag-uusapan po natin, ako po'y dinidil ni Lord strongly sa pagpapalakas ng pananampalataya ng mga anak niya, ng mga believers. Alam niyo po, mga minamahal kong mga kapatid sa pamilya at kaharian ng Diyos, nandun na kaliwat kanan po ito, kaliwa at kanan na trabaho ng atin pong church and ministry ay soul winning, evangelism at saka discipleship. Ulitin ko po, ang commitment po ng human ministry, ito po yung ministry para sa ating mga kapwa-tao ng ating pong church is to win souls, evangelize, evangelism nga, at the same time, discipleship. Pero alam niyo po, whether it's an evangelism, soul winning, or discipleship, yung bang mag-akay, magdala ng mga kaluluwa kay Lord para sila ay masave, para sila ay mapalaya sa mga bagay-bagay na hindi maganda, kaaya-aya sa buhay ng tao. The only way na mapalaya is by leading these people to and pointing them to Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life. Si Lord Jesus ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. At sinabi niya na sino man na makakilala sa anak ay malalaman ang katotohanan, and the truth will set you free. It is only by knowing the truth. And how do you know the truth? How can you know the truth? It is only by, mga minamahal, pointing them and leading them to the Lord Jesus. And the moment na nag-grow sila sa knowledge kay Christ, yung pong knowledge of the truth, yan napaka-importante. We don't want just people to learn, Sabi nga ng popular na Apostle Paul, napakaraming mga sige Bible study. Nakasulat po yan ni Apostle Paul dyan sa sinulatan niya kay Timothy, yung kanya pong anak-anakan sa Lord, na napakarami pong mga pag-aaral minsan sa Biblia o sa salita ng Diyos, and people are always learning. Sabi nga, ginamit ever learning. Information, yes. Pero sabi, importante na one should be able to come doon sa point of realization. Ulitin ko po, realization and knowledge of the truth. Kung we're just feeding our minds with data and information, at ito po ay hindi umabot from heart to heart, pumasok at maging totoo sa puso natin, patungo sa puso ng Diyos, wala pong masyadong magandang resulta yan na makikita sa buhay nung nakikinig at nag-aaral. Hindi ko sinasabing, mga minamahal, huwag mag-aaral, pero ang salita ng Diyos maganda yan. Pero kinakailangan po, meron po na kada pag-aaral, lahat ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos ay umabot sa kanilang personal, individual realization and knowledge of the truth. So gusto po ng Panginoon, hindi yan maging informasyon sa utak at ulo lang, kundi maging personal na experience ng bawat makikipag-connect at makikipag-ugnay sa Kanya. So, na evangelism, napakaganda naman yan kasi mababago, maaayos yung buhay ng mga tao. Yung mga drug addicts, yung mga masasamang bisyo, pwede po silang mapalaya sa salvation. At the same time, napakahabang litanya at listahan yan kung iisa-isahin natin yung mga bagay na pwede pong lumaya yung tao sa mga masasamang gawain. Kung nakikita natin ang mundong ginagalawan po natin, kung kayo po'y lagi nanonood ng mga balita, wala naman pong magagandang nangyayari sa mundo, kundi padagdag ng padagdag
patindi ng patindi. Nadadagdagan na, tumitindi pa. Ibig sabihin, dumarami at lalong hindi magaganda yung mga pangyayari sa paligid, no? Hindi na po bilang estudyante ng Biblia o may nakakaalam sa Biblia, imposible po na magtaka at masurpresa ka pa. Samantalang nakasulat na po doon, maraming panahon, taon, at mga nandyan sa kasulatan na nagsabing mangyayari talaga yung palala ng palala. Evil men shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Sila mismo, yung mga masasamang tao, yung mga nadidiliman, nasasaniban ng kadiliman, deluded. Pero nyo, ang dami na nag-claim ngayon na sila daw yung Diyos, sila daw si Jesus, sila daw yung pati kaluluwa ng mga tao, inaari nila. Hindi ba, hindi salitain ng matinong tao yan kung nasa katinuan. Yan po salitain ng alin, sira ang ulo o kaya bangag sa binagbabawal na gamot, wala sa katinuan. Kasi sino man pong guro, pastor, propeta, ang magsabing siya ay Diyos o siya si Jesus, at sasabihin pa na pag-aari niya ang inyong mga kaluluwa, naku po, pag pinaniwalaan niya na yun na sinasabi ng Bible, evil men. Sila mismo ay deceived at deluded. At nakakalungkot, may mga madideceive din sila. Now, mga minamahal, hindi tayo babanggit ng isa, napakarami na pong tao na pakaramdam nila sa sarili nila, inaako nila na sila na yung Diyos. Yan labo naman nun, ano. Ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Hindi po yan mortal. Minsan lang naging mortal yan sa pagkatao ni Jesucristo, yung pong naipako sa krus. Mayroon naman pong tanda yan na talagang siya yun. May marka po ng butas ng pako ang kanyang mga paa at ang kanyang mga kamay. At mayroon din pong sugat at butas ang kanyang tagiliran. So kung makakakita kayo ng mga bagong tao na malilinis tignan, na para bang laging laman ng dermatology clinic, pabotox ng pabotox, tapos saksakan ng yaman, naka-Rolex pa, may helicopter, mga peke po yan, mga minamahal, huwag po tayong padaya, hindi po mga totoong Jesus yan. Ang tawag sa Biblia dyan, mga mandaraya, at sila mismo po nawala na sa katinuan, mga minamahal. Kayo maniwala dun sa ganun, lalong mas matindi, ang kalalagayan. So kinakailangan bawat isa ay ma-educate at ma-equip, ma-ground, maitanim sa purong soil ng salita ng Diyos. Grounding. Na mga minamahal, yung evangelism, discipleship naman, sa discipleship naman, di ini-equip, yun na nga, tinutulungan natin at tinuturuan, tulong at turo, tinutulungan at tinuturuan na mapatibay at mapalalim yung relasyon ng mga tumanggap kay Kristo at magkaroon, ma-develop sa kanila ang isip at asal ni Kristo. Walang kwenta ang discipleship kung ang plano ng discipleship magpadami lang ng bilang. Hindi po purpose ng discipleship ang magpadami ng bilang. Yan po ay maturuan ng tamang pag-iisip at asal yung mga believer, na tama ang kanilang reaksyon, tama ang ginagawa, tama ang gagayahin si Jesus Christ. Hindi po yan puro praise Jesus lang sa salita. Sigaw ka nga ng sigaw ng Jesus, Jesus sa dila, pero ang takbo naman ng pag-iisip at asal mo, behavior mo sa mga minamahal, hindi po natin maluloko. Ang discipleship, hindi po para magpadami ng bilang ng miyembro sa simbahan. Ang purpose ng discipleship ay maturuan ng bawat isa na mag-grow kay Kristo at maging katulad ni Jesucristo sa salita, isip at gawa. Discipleship ka nga ng discipleship. Ang layo mo naman sa ugali ni Jesus, ni Lord Jesus. Ang Jesus ay nasa dila lang. Hindi po yan. Ang dila, pwede pong maputol yan. Nakakagat nga. Mga minamahal, at ang sabi ng Biblia, ang dila ay apoy ng impyerno. Nandyan po sa James. Napakamakasalanan po niyan.
Kung paano wala ba kayo napansin na ang tambutso ng puso ay ang nguso? Konektado po yan eh. Sabi, mula sa nilalaman ng puso, lalabas po yan sa bibig. So magkaisang kwan lang po yan, isang linya lang, isang lubid lang, isang tali lang po yung puso at dila, mga minamahal. Malalaman klaro, mga kapatid, na mas mainam kung ang Panginoong Yesus ay hindi lang po diyan sa dulo ng dila natin at ipinagsisigawan, puro Jesus, Jesus sa dila, pero hindi naman nakikita sa buong buhay natin. Ang labas po ng isang tao na puro Biblia ang salita, puro Jesus ang dila, pero walang pagbabago sa asal, sa attitude, behavior at character. Yung desire ay iba, yung character iba, yung takbo ng isip ay hindi katulad ni Christ. Naku po, sinong niloloko mo? Yun nga ang awit, di ba? Pangit nga pakinggan ko ano yung kumpletong lyrics ng awit na yon. Sinong niloloko mo? Banal na blank-blank, santong blank-blank. O di ba? May awit yan. Hindi natin gusto maging religious hypocrite, mga minamahal, dahil we cannot please the Lord by just having the form. It has to be a living, mga minamahal, force, a life na na-express. Expression hindi po by confession alone, but expression by demonstration. Mga minamahal, ma-express, maipahayag natin hindi lang sa pagsasalita, kundi ma-express sa singaw ng takbo ng isip, tibok ng puso at gawa ng buong katawan, pakikitungo natin. Ayan, gusto ba natin maawitan ng langit at ng Diyos at ng mga anghel na banal na blank-blank, santong blank-blank, religious hypocrite, sinong niloloko mo? Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang minamahal, bumasa muna tayo kasi yan na nga ang trabaho ng mga apostol. Yung mga amain, yung mga totoong, alam nyo, dyan sa Bible, yung nagdi-disciple talaga dyan, yung talagang nagdi-disciple na, yung pong mga ama na, yung mga sinasabi nating naging magulang o meron na pong abilidad, kapabilidad na maging magulang sa Panginoon. Hindi po yung basta-basta lang. Ang sabi, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng manloko sa Panginoon. Sa Galatians po yan Galatians 6:7. Be not deceived. Yun ang nga sinabi natin. Sino ba yung mga madi-deceive? Pastor Rick, di ba, even the very elect? Yun naman po, if it be possible. Ulitin po natin, wag po tayong pumita sa Biblia na hindi po kompleto yung sentensya. Mali po yun. Yung bigla ka na lang pipitas. Pipitas tayo, tapos incomplete pa. Sigurado po, may problema na nga tayo sa mga translation. Sa dami ba naman ang salin na translation ng Biblia? Tapos pipitasan pa natin, pinitas, tapos yung pinitas natin may dagdag bawas. Naku po, gaano po kaya naman katotoo yung kadami, yung content ng truth doon? Kung yan bawas-bawas, putol-putol. So sinabi po na evil men ang madi-deceive at mang-di-deceive. Evil men. Yun po, klaro yun, sure yun. Now, yung sinasabi naman ng iba na even the very elect, basahin po natin ng kompleto. Nihahamon ko po kayo, check ninyo sa Mateo 24, nandyan yan. Sinabi po doon na if it be possible. Kung i-allow lang ng Diyos, ang ibig sabihin yan. Pag sinabi yung if it be possible, it's also another way of saying it's impossible. Mga minamahal, Kasi nga, di ba, 2 beses itong sinabi ni Lord Jesus Christ, itong salitang if it be possible. Number 1, diyan sa pagbibigay niya ng mga tanda sa kanyang pagbabalik. Sinabi niya, if it be possible.
it is also, mga minamahal, the same way na parang sinabi mong it's impossible. Pag inalaw ng God, yes, pwede. If it be possible that even the very elect shall be deceived, posible pong ma-deceive kung iaalaw ng Diyos. Ngayon, ang question, iaalaw nga ba ng Diyos? Yung mga elect na totoo, ha? Hindi po yung mga Christian number lang sa... Okay, eto kasi nagiging problema eh. Yung imbis na Christian family member, ang nangyayari, Christian church number. Iba po yung kingdom or church member, kingdom and church member doon po sa sinasabi pong number. So ano ka ba, number o member? Pag sinabi pong member, ibig sabihin totoong bahagi ka. Hindi tayo libag, hindi tayo yung dikit o yan yung bandungis, dikit, libag sa katawan. Pag na konting scrub lang po yan, talagang tanggal po yan. Matatanggal yung mga dikit at saka mga, di ba, yung katawan natin nadidikitan minsan yan ng mga madidikit na bagay, at minsan naman pag nagpapawis ka, galing ka sa labas, nakakuha natin ang sandamakmak exposure natin sa alikabok, yun po tinatawag natin nagiging libag. Pag yun binigyan mo ng friction, medyo may diin at sakit, kusa pong matatanggal yun, mawawash away yun. So yan ang binabasihan. Walang totoong church body, family member na matatanggal. Baka yung natanggal, hindi member yun, number. Nasama lang sa bilang. Iba po yung number sa member, mga minamahal. Inuulit ko po. Okay? Iba yung number sa member. Yung member, part yun, parang sa katawan. Bawat kamay may 5 daliri. Parang pwede mo matanggal, pwede, pero masakit na po yun. Puputulin mo sadya yung pero hindi man babalikan ni Kristo na putol-putol yung katawan niya. Babalikan niya yung katawan niya na kompleto. 'Di ba? Wala nga daw bahid at pahid ng dungis, mancha, tatanggalin yon. So pag natanggal ka, na-remove tayo, at ang record natin sa church talagang hindi maganda, hindi talaga tayo member. Libag tayo. Kung ginagawa mo sa church hindi maganda, ang patotoo mo hindi maganda, tapos natanggal ka, mabilis ka na open, hindi ka po member. Ang tawag po doon libag, mga minamahal. Ngayon, kung member, matutuwa pa yan pag nililinis, mag-a-appreciate yan pag yan po'y nako-correct. Tayo naman minsan na mga, sabihin natin, mga Christian leaders, Christian workers, kung ano yung galing natin, magaling ka mag-correct, magaling ka mag-disciple, magaling kang magturo, dapat yan 2 ways. Hindi lang marunong kang magturo, marunong kang mag-correct ng iba. Kaya mo nagagawa yon kasi totoo sa buhay mo yun. Totoo sa buhay natin. Hindi pa pwedeng ikaw lang yung may say, ikaw lang yung magtuturo, may karapatan kang magturo, may karapatan kang pumuna, may karapatan kang mag-correct ng iba, pero pag ikaw yung nakitaan, ayaw mo naman magpa-correct, ay another problem po yan, major problem yan. Gumagawa ka ng hindi totoo sa'yo. Yun po yun, mga minamahal. Hindi pwede tayong gumawa ng hindi totoo. Yung ginagawa natin, kaya natin nakagawa yun kasi totoo sa buhay natin. Kaya tayo nakakapagtuwid dahil tayo natutuwid. Tayo nagtuturo dahil tayo natuturuan. Tayo ay nagko-correct dahil tayo ay nagpapakorek. Pero kung one way lang yan, ikaw lang yung may gustong mag-correct, ikaw lang yung gustong pumuna, ikaw lang gustong kuhan, pero hindi ka naman masasabihan, ang tawag po dyan, nakikijoin ka lang sa karaban. Mga minamahal, ang tawag po dyan, manggagaya, mangungopya. Iyon po sa Bible, bawal po yun. Hindi kinikilala ng mga evil spirit yan. So kinakailangan, ano man yung ginagawa natin, ibig sabihin kaya natin nagagawa, bunga na lang yun ng totoong tayo. Kung ano talaga tayo, lalabas po sa gawain natin yon, mga minamahal. Kaya nga sabi dito, be not deceived, God is not mocked. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi malalapastangan ni numan. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano man ang tinatanim o itinanim
ng isang tao, siya niya rin pong aanihin. Mga minamahalan, Galatians 6:7. Mga disciples, servant workers, servant leaders, ano man tawag ninyo sa sarili. Simple lang po. Let us be what our message is. Yung maging ano tayo, maging ganun tayo kung ano yung mensahe natin. Kung ano yung gagawin natin, yun dapat tayo. Hindi dahil lang nandyan kasi yun ang naituro, yun ang ginagawa ng marami, yun ang tinuturo ng mga inaatinan ko, di gagawin ko rin. Ang tawag po doon ay mangungopya, manggagaya. Hindi po pwede tayong mangopya, manggaya. Kinakailangan po maging totoo sa buhay natin. Yun ang totoong, it has to be a bunga. Ibig sabihin, pag bunga yan, puno ka. Mga kapatid, ano ho? Yan ang sabi, ito, na yan, anihan na yan, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ngayon po, eto kaya nga, napakahirap Napakahirap, sabi ni Apostol Pablo, na ako mismo dinidisiplina ko ang aking sarili. I beat my body and keep it subject. Yan, I put to subjection under my body. Sinabi po yan ni Apostle Paul, dinidisiplina ko yung aking sarili na sundin yung aking tinuturo. Dahil, sabi po ni Apostle Paul, baka nakapagturo ako sa marami, ako pala mismo ay castaway. Having preached to others and nakapag-preach, pero hindi natin inalign yung sarili natin sa tinuturo natin. Hindi nakikita yung takbo ng isip asal natin. Ang sabi po ng Bible ay castaway ang magiging kalabasan niya. Nandiyan po sa Corinthians yan, unang Korinto, mga minamahal. Okay? So ngayon, ano po ang pag-uusapan natin? Maganda yun, sinabi ko lang po yung evangelism at saka po yung discipleship. Ano po? Okay? At yun na nga, nasabi ko nga po mga minamahal na kay evangelism yan, discipleship, hindi dapat mawala sa buhay ng mga tinatawag na believers at mga anak ng Diyos, yung tinatawag pong miracle working power of God. Nandun na may salita ka na ng Diyos. Nandun na may gawain ka sa church o meron kang ministry or whatever. Pero dapat inaalaw ng Diyos na tayo ay malagay sa mga minsan hindi natin pinaplano, hindi natin ginugusto. Ulitin ko, sino makapagsasabi ng amen? Mag-amen naman. Okay? Minsan po, may mga pangyayari, kaganapan, pagkakalagyan sa buhay natin na hindi natin gusto. Iniingatan mo ang hindi mangyari, pero nandoon matatagpuan mo yung sarili mo na nandoon ka sa ganung sitwasyon. At yan po hindi paminsan-minsan lang. Dahil babalik na naman yung kasabihang gaano kadalas ang minsan. Ito po'y madalas kesa sa minsanan. Mas madalas na nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng mga Bible-believing Christians, mga children of God. Ingat na ingat ka. Pinaplano mo bawat takbang. Ang dami nating alam na magaganda at magagaling. Pero despite of, may mga labas sa lakas natin, hindi na kaya ng ating mga isip at lakas, nalalagay tayo o napapahintulutan ng langit na malagay tayo sa mga kalalagyan na ayaw natin. Hindi sinasadya, hindi pinlano, hindi mo gusto na maging nandoon ka sa sitwasyon na yun. And then yun po, pag hindi tayo handa dyan sa mga ganyang mga pangyayari, sigurado po talagang yan ay mababasag. Kung salamin lang tayo, basag sigurado, durog tayo yan . Marami nang lalabas na katanungan, mga hamon, mga atake mula sa espiritu ng kaaway at sa personal nating espiritu, sarili nating espiritu. Bakit ako nalagay sa ganito? Iniiwasan ko naman. Bakit ganyan? So, nandiyan na po ang isang pagkahaba-habang litanya ng bakit. Normal po yun. Huwag po tayong magpaka-anghel naman dahil hindi naman talaga tayo yung mga anghel nga. Maraming anghel nga bumagsak . Tayo pa.
Hindi ko naman sinasabing bumagsak tayo, pero mas mainam at maganda kung umaamin tayo ng katotohanan. Let us just be realistic here and true and realistic ho. Unang-una, true before God and true to ourselves, no? Totoo sa Diyos, totoo sa sarili natin. Kadalasan yan, hindi po yan minsan. Marami kang plano, marami kang gusto, marami kang mga gustong maging resulta at mangyari, hindi naman kaagad nangyayari. Hindi ko sinasabing hindi nangyayari. Ang sinasabi ko, hindi naman kaagad nangyayari sa kung kailan natin gustong mangyari at sa kaparaan ng gusto natin. Yun po doon nagkakadiferensya Hindi naman masyadong problema yung gusto, ang nagkakaproblema sa kaparaanan at kapanahunan. Kung kailan at kung paano mangyayari, doon tayo masyado nakatutok. At kung yung mga hindi natin inaasahan, hindi natin gusto, yun naman po ang bigla, yun ang bumabaha, yun ang mga sunod-sunod na dumarating sa buhay natin. So magtatanong tayo, paano nangyari yun? Bakit nangyari yun? Bakit inalaw? Yan po'y katotohanan. Huwag po tayong umiwas sa katotohanan, ho. Totoo po yan. Hindi tayo magplaplastikan dito. Magsabi lang ng amen kung sino. Kung merong 10 na Christian ngayon na nakikinig, ilang kaya sa 10 na yan na magsasabing totoo yan, pastor? Okay? Nangyayari yan sa atin bilang mga mananampalataya. Hindi naman tayo pinangakuan ni Jesucristo na fantasy, di ba? Buhay pantasya na super perfect, na wala na pong mga sabihin natin discomfort, inconveniences, unfavorable circumstances, mga unexpected shocks. Nako po. Yan. Sinabi ni Christ, yan ay isang katotohanan. And I want to say this and address, these are challenges sa life at faith ng isang child of God. And God the Father allows that. There's no blame. Forget the name and blame game here. Napakadali natin pumasok dyan sa blaming naming and blaming scheme. Mga minamahal, pag may mga hindi na natin gusto, talon na kaagad tayo dyan sa ganyan, ano? Yun kagad, normally, yun ang susunod na notion, tendency ay yun kaagad ang susunod. Yung mga sumurpresa, gumulat, mga hindi mo gusto, biglang nangyari. Yun Hanapin natin, ipilit natin iintindihin bakit, sino dapat sisihin, bakit nagkaganon. So, mas natututok at nauuwi tayo doon sa figuring out naming and blaming scheme. Instead na napakahirap ito, pero nasa Bible, hindi nga mapupuno yung isang linya ng notebook natin. Isang line lang dun sa notebook yun, kasya na Ang alin? Yung word na trust in the Lord. Be still and know that I am God. Relax, be quiet, be still, keep calm, and you can go on with whatever praise na pwede nyong gamitin. Napakaikli lang po niyan, be still and know that I am God. Do not be afraid. Trust God. Hindi ba napakadali lang isulat niyan? Hindi po isang notebook yan kung isipin po ninyo, pero napakahirap pong gawin. Tama po ba? Yun ang sinasabi ko. Mas mabilis tayong mag-shift sa name and blame mode. Mga minamahal, trying to figure out with our understanding, acting like detectives and investigators and mga minamahal, para tayong mga pulis na alam natin. Yun. Instead of acting as children of God, children of the Lord, children of the universe, na the Lord is working in your favor, but in mysterious ways. Most of the times, mga hindi natin gustong kaparaanan. So dito po, pumapasok yung point ko na
inaalaw ni Lord itong mga oppositions, inaalaw ni Lord itong mga uncomfortable and inconvenient moments. Sinabi ni Apostle Paul, moments, mga sandali, mga pangyayaring hindi naman po madalian dumating, napakadaling dumating, hindi inaasahan. Mga bibilis lang yan, mga kasimbilis lang, napakadadaling dumating at mangyari yung mga hindi nyo gusto. Pero kung gaano yung kadali dumating, dapat intindihin natin na ang nature ng buhay niyan, ganun din po kadali. Kung gaano yan kabilis at kadalin dumating, maturuan nawa tayo ng Diyos Ama na ganun din kadali at hindi tatagal yan sa buhay natin. Medyo may matagal, aaminin ko sa inyo. Alin ba matagal? Yung problema? Yung mga sorpresa na hindi natin gusto? Hindi. Ang matagal, yung paghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Yun na matagal. Di ba? Sang-ayon ba kayo? Hindi yung problema yung matagal. Ang problema, yung paghihintay sa kaganapan ng mga pinangako, hiningi, dinasal at inaasam natin sa Panginoon. Doon ngayon magkakaroon tayo ng maliwanag na pagkakaunawa, pagkakaintindi. Bakit inaalaw ni Lord, pinapayagan niya na mangyari yung mga moments na yun? Sinabi po yan ni Apostle Paul, momentary, light affliction. Yun po sinabi, momentary, pansamantalang pangmadali ang magagaang mga pighati. Tinagalog ko na. Pighati, yes. Nakakapaiyak, nakakakurot, sama-sama nakakabasag pa nga ng puso. Di ba? Mga minamahal. Yun. Pero tinawag po yun na momentary. At inaalaw pala ni Lord yan. Sulat ni Apostle Paul yan sa mga taga-Roma para, yun ang sinasabi niya na, all these things will work out. This will work. It's not really working against us. It's working for us. Alam nyo, mga minamahal, mas gusto ko pa nga na manahimik magbabad sa presensya ng Diyos sa panalangin kaysa mag-preach, magngangawa dito, magturo. Madali kasi magsalita eh. Madaling magturo, madaling magsalita, pero yung magiging totoo, gagawin mo na sa buhay mo to, hindi ito makukuha sa daldal eh. Makukuha ito sa dedication at discipline. Hindi ito sa, sige ka declare. Kung ano yung pinakamaingay dyan sa grupo o doon sa auditorium. Sige ka sigaw, sige tayo daldal, ngawa, okay, pwede. Walang problema. Ingay, yes. Pero, yung magiging, yun tayo sa sinasabi natin, that's another story. Yung magiging tayo, yung dinideklara natin, that's another subject. That's another issue. Yung maging ako, maging ikaw, maging tayo, dun sa sinasabi natin, hindi ganun. Yan na nga eh. Yung kasabihan, easier said than done. Madaling nasasabi, pero napakatagal, napakahirap sundan at gawin. So mga minamahal, ako papipiliin, I'd rather spend quiet moments in personal devotions, in seclusion, in isolation, in solitude. Spending, not moments, but long hours in silence, being still before the Lord. Mas malakas ang dating sa akin. Bakit to? Kung maingay ka, palabas ka sa tao. Kung tahimik ka, papasok sa loob mo. Kung maingay tayo, tapon tayo ng tapon, bigay tayo ng bigay sa labas. Hanggang mamaya makita natin empty na tayo. Pero yung manahimik ka at pumirmi sa presensya ng Diyos, at doon magmuni-muni, magbulay-bulay, maghintay at i-meditate at pag-isipan at pusuan ng mabuti yung mga mensahe, pangungusap, hingin mo sa puso mo, Lord, ano yung pangungusap mo? Nothing happened by accident. Nothing happens by random and accident.
lalo ka't anak ka ng Diyos. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. It concerns you. It concerns me. Romans 8:28 hanggang Thessalonians. So, ibig sabihin, nakaplano, kasama sa plano ng Diyos sa buhay natin. Diyan po papasok yung prayer. Pwede tayong magplano, mag-program ng mga malalaki, mula sa mga, sabihin natin, mabilis gawing personal evangelism hanggang malalaking evangelism, i-structurize, i-systematize, i-enhance pa natin lalo yung mga pamamaraan ng discipleship. We can do that, we can do that. But then again, those are just, sabihin natin, mga accessories, para mga pintura at saka mga pandikit na mga sticker, wallpaper na lang yung mga yun. We need to have the substance. Kinakailangan yung substance maging solido. At alam niyo po kung ano ang sikreto. Actually, hindi sikreto, kundi yung espiritu, the very ethos at substance at essence nung success sa evangelism, sa discipleship. Lahat yan, pinag-demonstrate ni Christ. Jesus Christ the Messiah lived a very, very prayerful, intimate, connected, prayerful life with God the Father. Yun yung sikreto doon. And it's not even a secret. Kasi kung secret yan, hindi natin makikita sa Bible. That's the way. That's the key. Hindi mo siya, maganda kung maraming pera yung church, maraming miyembro yung church, maraming workers yung church. Ulit ka, maraming pera, maraming miyembro, maraming programa. Kulang sa panalangin. Patay kang bata ka, hindi tatagal yung church mo, brad, sis, pastor. Ang dapat natin damihan dito, hindi lang pera, hindi lang worker, hindi programa. Ang dapat natin damihan dito at tagalan yung dasal. Hindi yan pagandahan ng salita, Baka naman kasi, yung iba aaralin, i-memorize, magko-compose. Hindi po ginagalang ng Diyos yung mga komposisyon na dasal lang sa utak at sa sulat. Mas gusto ng Panginoon yung totoo, yung sariwang hugot mula sa puso. Yun, pitas sa puno yun. Hindi yun yung mga nilinis at napiling pipitasin mo na lang sa loob ng grocery. Ang Diyos ay kumukuha ng mga prutas na sariwang pitas sa bunga. Yung bunga, pitas sa sanga, hindi, pitas sa puso. Hindi yung refine na, nalinis na, hindi. Kahit hindi ka magaling mag-verily thou thine, how great thou art, hindi natin makukuha ang Diyos sa ganda ng diksyon at saka ng mga bokabularyo. It should be coming from the heart. Minsan nga may mga dasal na hindi na nadidinig sa salita hikbi na lang. Ang dasal na taimtim na sinasamahan ng Espiritu Santo, sinasabayan patungo sa Ama ay yung mga hikbi na hindi na kayang ilagay sa salita. Nakalagay po sa Roma yan. Ganyan magdasal yung mga malalalim na anak ng Diyos. Humihikbi na lang panloob kasama ang Holy Spirit sa flow with groanings which cannot be uttered. Beyond tongues, beyond words. That's praying in the Spirit and praying with the Spirit. Yun, It's a frequency, it's a vibration coming from the heart. Mga minamahal. Alam niyo po, I can even go on until 2-3 hours talk about prayer, pero lahat ng miracles, lahat ng success, lahat ng milagro, lahat ng mga openings, open doors, lahat ng imposible, lahat ng basagan ng pintuan, nangyayari pag tayo ay magsimulang lumuhod
at magdasal at tumawag sa Panginoon. Kasi ang milagro hindi natin trabaho, gawain ng Diyos yan. Yun po, mga kapatid, ang tunay na susi at pamamaraan kung paano magiging mabunga, successful, victorious at miraculous. Prayer is an important way to experience God. Mga minamahal, napaka-importante, no? That's the most important way to experience God. As a child of God can communicate with Him by bringing all our problems, yung mga sitwasyon, issues, whatever that thing is, nandyan na yung asking for forgiveness and crying out for help. Hindi lang tayo nakakuha ng help nito, we can even come closer and grow in our relationship. Mga minamahal, napakaganda po nito. Napakarami po na actually, dapat ito yung pinakang motor at hub ng ating pong Christian life. It should be the central hub ng Christian life as we are commanded to pray by the Apostle Paul. Sabi, under the Holy Spirit, sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:17, seek God, grow in intimacy with Him in private. Hindi naman, well, maganda din naman yung collective, pero mas maganda pa rin. Di ba sabi naman ni Lord, huwag ka maghanap ng kasama mo lang. Kung meron kang, why don't you go to your closet? Enter thy closet, shut the door before thee, and there pray to your Father who sees you in secret. Di ba? Nakalagay yan na. It is an opportunity, prayer. Maraming oppositions, maraming mga kontra, but prayer is an opportunity to spend time with the supernatural God. To really understand the heart of God, we need to pray. Nakalagay po yan sa John 15:15. Mga minamahal, napakarami pong benepisyo ng panalangin. Ano yung pinaka gusto kong prayer? In form of silence. Mga minamahal, yung stillness. And then you begin to feel the presence of God. Mga minamahal. Ito yung 7 baitang. Sabi ni Christ, pumunta ka sa tahimik na lugar. Yan man ginagawa ni Lord Jesus. Silence. Stillness. It is in silence and stillness that the both soul goes forward. There, ma-develop mo, magiging masyadong malakas yung awareness natin sa presence ng divine, ng Diyos. Then, magkita niyo po the moment na tumaas yung awareness ng presence of God, there will be a shift in our perspective. Unti-unti yung mga reklamo, takot, anxiety, panic natin, mga makikitid nating pananaw, mababago. The moment na nag-heighten yung awareness natin sa presence, our perspective will be upgraded din. Magle-level up. Makikita natin yung mga hindi natin nakita nung biglang dumating yung mga hindi maganda, hindi natin gusto. The moment naman na na-heighten yung awareness natin sa presence, there will also be a change in perspective of things. Then, yan, unti-unti marirestore yung balance. Hindi ka napatabingi, lumakad, hindi na tayo basta-bastang para bang paggewang-gewang nababagsak o para natin gustong bumagsak o talagang bagsak na. Either way, marirestore balance. And then there will be peace. And then comes the shining, shimmering hope. Sunod na po niyan, miracles na. Silence, stillness, presence, perspective, balance, peace, hope. Napaka-importante, mga minamahal. Ngayon po, hindi ko na po masyadong pakakahabaan pa. Ang prayer ko lang, lahat ng mga vision, mission ng church natin, personal at saka yung buong simbahan, dapat maging backbone natin panalangin. Kung kayo po may mga gustong ipagsasama-sama tayo mag-pray ngayon, dahil ako din na kailangan ko ng prayer. Alam niyo, ang mundong ginagalawan natin ngayon, ang daming problema. Kahit hindi ka humingi ng problema, dumarating.
Ang dami. In many forms. It can be in form of health, a discomfort and inconvenience in your physical body, health, disease. It can be a form po na para bang kumikipot yung mas maraming lumalabas na pera mo kaysa pumapasok. Diyan din yung mga tao na nagiging masikip yung mundo sa inyo. Hindi lang masikip yung pasok ng pera, kundi nagiging masikip yung space ninyo sa mga kapwa natin tao. Hindi ko alam whatever that situation is na meron ka ngayon, kapatid. Let's take a few moments of silence. Ito na po, dito po tayo magtapos. Simula na po ng gabi ng himala, sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin at ang mga gawain ni Jesucristo ay puro himala at milagro. Ang banal na Biblia ay libro ng mga himala. Ang Diyos na tinuturo dito ay Diyos ng himala. At ang mga taong naikwento sa aklat ay mga taong nakaranas ng himala. Libro ng himala, Diyos ng himala, at mga nakatanggap, nakaranas ng himala. Amang Diyos, lumalapit kami sa trono ng inyong mapagpalang biyayang mayaman kay Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Anak ng Diyos, anak ni David, ibig pa sabihin ang tunay na Mesiyas. Inaamin namin na kami po ay parang mga alabok at alikabok lang. Gamuta lang kami sa laki ninyo, O Diyos, na may lalang ng sansinukop. At minsan ang mga dumarating sa buhay namin, kung kami ay kasing liliit lang ng das, minsan ang mga issues na sunod-sunod kasing lalaki pa ng bundok, pero higit kang mas malaki at makapangyarihan, O Diyos Ama. Kung kami naliliitan at lumiliit sa mga pisikal na dimensyon, bayaan naman ninyo na ngayon ay lumaya kami at lumawak sa espiritual na pangunawa. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at mga kahinaan. Ituwid at ibalik niyo po kami sa inyong landas, O Diyos. Diyos ng himala, Diyos na mapagpala, Diyos ng biyaya. Alalahanin ninyo ang inyong ginawa, Ama, at tinapos ng inyong anak sa krus ng Kalbaryo. Ano man po ang mga discomfort, inconveniences namin na inalaw ninyong dumating upang maging opportunity na mahasa kami. Salamat at saklolo. Salamat at tulungan niyo po kami upang ang mga hindi magandang mga bagay na ito ay maging patotoo ng inyong kapangyarihan. Salamat sa inyong kapangyarihan, saklolo naman sa aming mga kahinaan. Sapagkat ang hindi namin kaya, O Diyos, kayo na ang lulutas. Ang mga may sakit ngayon ay inyo pong patungan ng inyong kamay at tingahan. Nawa ang mga kasama naming mga nagdarasal ngayon tumaasang gumaling ay inyo nang pinalalakas at pinagagaling sa pangalan at mga sugat ni Jesucristo. Kami na mga nagiging biktima minsan ng kagipitang pinansyal, kulang sa mga maluluwag na pintuan at sumisikip pa at mas malaki ang pintuang palabas. Ama, nangako po kayo ng isang berde at masaganang pastulan. Provide for our needs, O God. Make a miracle. Kung gaano dumating ang mga problema na nanurpresa, sorpresahin nyo rin kami sa mga biyayang mapagpala, O Diyos Ama. Ingatan ninyo ang bawat pamilya, ingatan nyo ang bawat isa. Lukuban nyo kami ng inyong makapangyarihan dugo. Salamat sa Diyos ng himala, Ama. Salamat sa mga kagalingan. Salamat sa mga bukas na pintuan. Salamat sa mga sorpresang milagro. Ang lahat ng ito ay gawa ninyo, O Diyos. Mga milagro, mga himala, mga bukas na pintuan, pagpapagaling at pagtubos sa aming mga pagkakautang at mga nilubugang sitwasyon na hindi maganda. Salamat sa banal na saklolo, Ama. You are our helper. You are our deliverer. You are our salvation, O Lord God. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord God Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord Holy Spirit. Sumaamin ang mapaghimalang biyaya ng Diyos.
Sa inyo naman po, Ama, ang lahat ng papuri, pasasalamat at kalulatian sa pangalan ni Jesucristong Panginoon. Amen. Mapagpalang Martes Santo ng gabi sa lahat. Kung paano po kayo na-bless, be a blessing. Be a blessing. Be a blessing and expect and receive 100-fold more from God. Magandang gabi po sa inyong lahat.